Okay, so bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay magsimula sa panalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon na kami ay nilinis po ninyo sa lahat naming karumihan. Kami ay lubhang napakasama at gumagawa lamang ng mga kasalanan sa aming buong buhay. Ngunit dumating ang biyaya ng Diyos, ang Ebanghelyo. At kami binigyan po ninyo ng pagpakumbaba ng aming mga puso at tapat na pusong nagsisisi upang tulungan kami ng Diyos na maunawaan po ang Ebanghelyo. At nalaman po namin, Panginoon, na ang Panginoong Hesus ang siyang namatay at ang dugo po niyang dumanak doon sa cross ay siyang luminis ng lahat naming mga kasalanan. Kaya hindi na po kami patungong impyerno, kundi kami ay nakaupo na sa kalangitan kasama ng Panginoong Hesukristo. Binigyan niyo po kami ng buhay na walang hanggan at pinatawad magpakailanman. Kaya sa aming sitwasyon ngayon, sa kabila ng malapit ng pagdating ng Panginoong Hesukristo at ang mga tanda ay kami po ang nakasaksi na matagal na po nangyari at ang hinintay na lang po namin ang pagdating ng aming Panginoon ay kami ay nananabik din na makasama ang Panginoon kung paano nananabik ang Panginoon na makasama kami. Ngunit hindi pa ligtas ang aming mga pamilya at ang aming mga kaibigan, katrabaho. At sila po yung minamahal din po ng Panginoon na dapat abutin po namin. Yan po ang natitira na lamang naming gawain at panahon na meron pang hindi nakasama sa kawan ng Diyos na dapat maligtas sila. At kami, Panginoon, ang siyang sinusugo upang maabot po ang mga kahabag-habag na kaluluwa. Kaya sa pamagitan ng aming pag-aaral ay patuloy po namin hingin ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siyang magbaba sa puso po namin sa pamagitan ng inyong salita ay magawa nga po namin ang salita po ninyo upang hindi po kami tatayo na may kahihiyan sa pagdating ng aming Panginoon dahil kami po ay nagiging tamad. At kami nananalangin sa huling araw na ito ay magawa naming lubusan ang gawaing natitira na pinapagawa ng Panginoon sa amin. Tulungan mo din po ako, Panginoon, sa kalooban mo lamang ang siyang mahayag at magbago sa aming puso ang salita po ninyo. At ang mga kapatiran, kung ano po ang kanilang sitwasyon o ang mga kapatiran hindi naka-attend or mga dinanas ay kayo po ang nakakalam, Panginoon, at ang salita po niyang siyang magpapalakas upang manumbalik ang aming init sa Ebanghelyo sa aming pamumuhay Kristiyano upang maramdaman po namin ang kagalakan kahit anuman po ang sitwasyon namin. At salamat po at sa iyo po namin pinagkatiwala sa simula hanggang matapos sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Amen. Okay? So, buksan po natin ang ating Biblia sa Aklat ni Juan po. Juan chapter 4. Juan chapter 4. Chapter 4, verse 34. Diretso na po natin sa 38. Okay? Nakita na po sa Juan chapter 4, verse 34 to 38. Nakita na po, so maiksi lang naman po ito para wala pong antukin. Kaya medyo bilisan ko po yung ating sermon dahil para hindi kayo antukin. And then, sabay-sabay na po tayo magbasa. Mulang 34 hanggang 38. So, ready na po? Nakita na po lahat? Okay, 3 to 1. Sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa na darating na ang pag-aani? Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid at inyong tingnan ang bukid na mapuputi na upang anihin.
Ang umaani ay tumatanggap ng upa at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik, at ang umaani ay magkakasamang magagalak. Sapagkat dito totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang nagpagod at kayo'y pumasok sa kanilang pinagpaguran. Okay? So, ito po, mahaba po kasi itong chapter 4 hanggang chapter 4 verse 1 to 42, kaya isummarize na lang po natin ito. So, sineparate ko po yung bawat topic. Mulang verse 7 to 17, ito po yung before salvation, yung kaisipan ng isang taong makamundo, yung mga unbeliever. Okay. And then chapter 20 to 23, yung patungkol po sa pagsamba, pagkalito sa sino ba talaga ang sasambahin? Saan ba sasambahin ang Diyos? Okay, pagkalito. Then mulang 25 hanggang 26, yung pagpapakilala ng Panginoong Hesus doon sa Samaritan woman. Okay? Ito'y kwento patungkol sa Samaritan woman, babaeng taga-Samaritan. Okay. Then mulang 28 to 29, so ito po yung puso, yung pagkatapos ng naligtas. Okay? May bagong puso siya. Okay? Mayroong bagong kagalakan. Okay? Then mulang 32 to 32 to 38, ito po yung gawain po ng gawain ng Panginoon at ng mga Kristiyano. Okay, gawain ng mga naligtas. And then mulang 38 to 39, 38, ito po yung sinugo po, yung mga alagad. Ganon din po tayo. Sinugo po tayo. Then, yung result ng evangelism ng babaeng Samaritana. Okay? So, isa-summarize po natin yan. Okay, dito po, mula sa Judea hanggang sa Galilea. Okay? So pagkatapos ng ang Panginoong Hesus na nangaral, then doon sa Judea, okay? Pumunta siya ang puntahan niya ay Galilea. Pero makita po natin dito na kailangan niyang dumaan doon sa Samaria. Okay, itong Samaria po, alam po natin yung tinuturing po ito ng mga Hudyo na mga marumi. Kasi po nung sinakop po sila ng Assyria, itong North Israel, ay nahaluan na po sila ng dugong Gentiles. Nag-asawa po sila ng mga Gentiles. Okay? And then, kaya tinuturing po sila ng mga marumi, ng mga Hudyo. Kaya hindi po lumalapit yung mga Hudyo doon sa mga taga-Samaritan. Okay? So, pero ang Panginoong Hesus, okay, makita po natin dito, dumaan po siya sa Samaritan. Okay, so lakad lang po ang Panginoong Hesus dito. Ilang kilometro ito mula sa Judea hanggang sa Samaritan? Ilang ang layo po? Okay, ang layo po nito ay 56 kilometer. So 22 hours yung lakarin. So makita po natin dito yung pagod, uhaw, gutom ng Panginoong Hesukristo. Kaya
humingi siya ng tubig dito, pero hindi siya uminom. So ano pa po talaga ang pinaka-importante ng Panginoong Hesus dito? Then, dinalhan din siya ng pagkain ng mga alagad, hindi rin siya kumain. Okay? So, nakasubok na po kayo ng 22 hours, lakad lang, 56 kilometer. Hindi pa? Okay. So, nilakad po ng Panginoong Hesus yan. Kung hanggang sa Judea, mahigit 100, sa Galilea, mahigit 100 kilometer. Pero nalakad lang po sila. Okay? Lakad lang po, wala po yung mga kotse. O, wala din pong kabayo na sinakyan po nila. Lakad lang po sila. Kaya pagod na pagod po talaga ang Panginoong Hesus dito. Okay? Pagod na pagod, uhaw na uhaw, gutom na gutom. Pero, yung ano po ang nasa isip ng Panginoon dito? Yung isang kaluluwa lang. Gano'ng kalaga po yung pagkakataon ng pagtagpo dito? O tanghaling tapat dito ang Panginoon ay nag-abang doon sa balon, tanghaling tapat. Itong babaeng Samaritana, okay, maaaring mahiya siya na makita ng mga tao dahil isa siyang maaaring bayarang babae. Okay, bayarang babae. Kasi po nagkapag-asawa siya ng 6. So, mahiya po siyang lumabas sa umaga o hapon. So, tanghali, wala naman pong, kadalasan ay sa mainit, wala pong mag-igib. Kaya tinaumpon niya na tanghali. Ito'y sinamantala ng Panginoong Hesukristo. Okay? Kaya nakabalagay sa verse 6, naroon ang balon ni Jacob, nang pagod na si Jesus sa kanyang paglalakbay, naupo siya sa tabi ng balon. Noon ay malapit na ang pagtanghaling tapat. Okay? So yung hinintay po niya dito, hindi po talaga po yung, nauuhaw po ang Panginoon, pero ang kanya pong pinakamahalagang pinuntahan po dito, yung isang kaluluwa na mapapahamak. Okay? Kaya yung pagkakataon ay namahalaga po ito, yung pagkakataon. Kasi kung mapalampas po ang pagkakataon na ito, hindi na po niya makita itong kaluluwa na ito. Tama po ba? Yung babae. Hindi po niya ma-meet na. Okay? So yung pagkakataon ay mas pinakamahalaga, okay, na ma-meet niya yung isang kaluluwa para maligtas. Okay? Okay, di ba sinabi ni Pablo doon sa 2 Timothy chapter 4, verse 2 na sa panahon, kapanahonan at di kapanahonan, ipangaral mo ang salita. Ibig sabihin, ang lahat ng bagay ay may kapanahonan. Pero yung pagliligtas ng isang kaluluwa, hindi po nakasalalay sa panahon. Okay, bakit po? Emergency, mahalaga. Okay, yung kaluluwa. Okay? Yung kaluluwa, mahalaga po. Wala pong panahon o kapanahunan. Okay? Lahat ng panahon ay, ibig sabihin, gawin natin. Okay? Bumagyo man, lumindol man, okay? Magkagira man, okay? Magkadigmaan man, ang China at saka Pilipinas. So, itigil po ba? Hindi. So, hindi po, habang hindi pa bumalik, hindi pa tayo kinuha ng Panginoong Hesus, ipangaral po natin yung Ebanghelyo. Okay, dito po, makita po natin yung conversion nila, kung paano yung isang makamundong kaisipan na ibinaling ng Panginoong Hesus doon sa spiritual na kaisipan. Okay? Yung kaisipan ng isang babae sa mundo lang. Okay? Kaya yung kanyang pag-igib ng tubig, mahalaga po dito. Okay. Then, sa pag-counseling ng Panginoong Hesukristo, so makita po natin yung makamundo niyang kaisipan na sa tubig lang yung kanyang pinakamahalaga.
Okay, maaring magluto siya. Ito'y pinakamahalagang oras din sa kanya para makaluto siya or makaigib siya. Pero, nung nakausap na si Jesus Christ patungkol sa tubig, na nabanggit ng Panginoong Hesus, yung tubig ng buhay. Ito po yung patungkol na sa kaligtasan. Okay. So, nagtaka po yung babae na iba po yung sagot ng Panginoong Hesus, okay, doon sa mga sagot ng babae. Okay. Yung tubig ng buhay. Okay. So, sinabi ng Panginoong Hesus, kung nakita po natin dito, no, nung humingi ang Panginoong Hesus ng tubig, para kunin yung atensyon ng babae para sa kaligtasan, tungo sa kaligtasan. So tayo din po, hindi po tayo basta nag-evangelize. Pupunta ka sa impyerno, kailangan kang umattend ng Bible seminar. So magagalit sila. Okay? So kailangan muna natin dahan-dahan, and then ipapakita yung kalagayan po nila. Yung kanilang sitwasyon. Okay? And then angkop doon sa panahon, timing. Okay? Hindi diretsong, pupunta ka agad sa impyerno. Kailangan mong umattend ng Bible seminar. Hindi po ganon. Kasi kailangan po unti-unti malaman anong kahalagahan ng pinakamahalaga. Higit sa makamundo nilang ikinaabalahan. Okay. Dito, makita natin na ang babae, nakuha yung atensyon ng babae na meron pa ng tubig ng buhay. So sabi niya, bigyan mo ako ng tubig na ito para hindi na ako umigib dito. Okay. So dito hindi pa niya maintindihan. So habang nakipag-usap po ang Panginoong Hesus, una yung pagkakilala niya sa Panginoong Hesus ay Hudyo lang. Ikaw na Hudyo? Paano ikaw Hudyo na humihingi sa akin ng tubig? Okay? Na sila ay lumalayo sa mga taga-Samaritan. Pero ang Panginoong Hesus ay lumalapit. Okay? So, pangalawa, unti-unting nabuksan yung isip ng babae na hindi karaniwang tao, Hudyo, si Jesus Christ. Hanggang nakilala niya unti-unti na isang propeta. Okay, sabi niya po dito, di ba? Nung sinabi ng Panginoong Hesus na umuwi ka na, okay, dalhin mo yung iyong asawa. Sabi niya, wala po akong asawa. Okay. Wala po akong asawa. Tama ang sinabi mo. Okay. Kasi ang kinakasama mo ngayon, may 5 kang asawa, ngunit ang ikinasama mo ngayon ay hindi mo asawa, kundi hindi mo asawa ang kinasama mo ngayon. Ibig sabihin, pang-anim po yun. So, makita po natin yung nagtaka. Bakit alam ng taong ito yung aking buhay? Kaya sinabi niya, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Okay, dito sa verse 19, di ba? Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang propeta. Okay. So, unti-unting pumasok sa kanyang puso kung sino ba talaga ang Panginoong Hesukristo. Okay. Okay, so makita din po natin dito yung kalituhan. Saan ba talaga sasambahin ang Diyos? Okay? Sa verse 20, sumamba ang aming mga ninuno sa bundok na ito. Ngunit sinasabi ninyo na ang lugar na dapat pagsambahan ng mga tao ay sa Jerusalem. Okay? So, ganun po ang mga reliyon, pagkakalito. Kalituhan, ang mga reliyon ay kalituhan. So, galing po tayo sa mga ibang mga denomination o mga reliyon. So, litong-lito tayo. Ano ba talaga ang kaligtasan? Okay. Kapag tanungin tayo, ligtas ka na ba? Ligtas na? May kasalanan ka pa? Wala na. Siyempre, sino bang taong walang kasalanan? Okay. So, hindi po tayo makasagot, nagdududa na at nalilito na po tayo. Kapag tanungin po tayo, kasalanan mo, kumusta? O tinanggap ko naman si Jesus bilang Panginoong tagapagligtas.
Pero kasalanan mo, ang kasalanan mo, wala na ba? Ay, meron. Okay, litong-lito, di ba? Ang daming religion, so ang daming denomination. Kaya bawat Bible simula natin, iba-ibang religion, denomination. Okay. So, kaya malilito po sila kapag tanungin. Okay. Paano na ang kasalanan mo? Okay. Anak ka na ba ng Diyos? Anak na. Paano ng kasalanan mo? Hindi na sila makasagot. O, born again ako. O, paano ng kasalanan mo? So, born again, makapasok sa langit. May kasalanan ka. Malito sila. So, dito po, saan ba talaga sambahin ang Diyos? Ang sagot ng Panginoong Hesus, okay, sa verse 23, so, balat dumarating ang oras, at ngayon na nga, na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Okay. Ang Diyos ay Espiritu at ang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Okay. So, hindi po pwede, alam po namin, naintindihan po yung meaning ng verse, hindi po pwede makasamba yung hindi anak ng Ama o anak ng Diyos. Okay? So, ang makakasamba lang, so sumasamba yung mga hindi ligtas sa Diyos, pero hindi po sila, hindi sila tinatanggap ng Diyos. Hindi sila tinatanggap ng Diyos dahil wala pa po silang relasyon. Putol pa po ang relasyon nila sa Diyos. Kaya makasamba lang yung, binanggit po yung Ama. Ang sumasamba sa Ama, okay? Sumasamba, ang tunay na sumasamba, subalit dumating ang oras, okay, at ngayon na nga, na sasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Okay? Yung mga taong nagtaglay ng banal na Espiritu sa pamagitan ng katotohanan. Okay? Yung mga ligtas lang ang pwedeng sumamba sa Diyos. Yung mga unbeliever, pwede po bang sumamba sa Diyos? Meron silang mukhang sigasig. Okay, meron dati, ganun po tayo. Pero hindi po makarating po sa Diyos dahil wala pong putol ang relasyon ng makasalanan. Okay. Doon sa ating Diyos. Hindi po makasamba. Sinabi po sa Isaiah chapter 52 na ang inyong mga kasalanan ay siyang nagkubli sa Diyos at sa inyo na siyang hindi siya makikinig. Okay? Kaya't hindi siya makikinig. Yung nagkubli ng mukha ng Diyos, sa tao yung kasalanan. Okay? Kaya hanggat hindi po mabura, matanggal, maalis po yung kasalanan na yon, ay hindi po tayo makasamba sa Diyos. Okay? So, yung mga ligtas lang, yung mga nalinis lang, yung mga na-born again lang, okay, na ipanganak ng Diyos lang, yung makasamba sa Diyos. Yung wala ng kasalanan. Okay? Paano po naalis ang ating mga kasalanan? Okay? Nung namatay, naunawang po natin na ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross dahil sa ating mga kasalanan. And then ang kanyang banal na dugo ang siyang pinagtubos, pinaglinis sa lahat nating mga kasalanan. And then, tinitiyak natin ang walang hanggang katubusan. Walang hanggang kapatawaran, walang hanggang kaligtasan, pareho lang po. Yun po ang araw ng ating kaligtasan. So lahat naman po tayo ay mayroong araw ng kaligtasan. Tama po ba? Spiritual birthday. May pangalawang kapanganakan na po tayo. Meron na po ba lahat? Okay, yun po ang araw na yun na pwede na po natin sambahin yung Diyos. Pero hanggat hindi po mangyari sa isang tao po, yun ay hindi po mangyari na sumamba sa Diyos. Di ba? Yung pinaka-religyoso sa time ng Panginoong Hesus, yung mga Pariseo. Sabi na namin, nag-claim sila, kami yung mga anak ni Abraham, kami yung mga anak ng Diyos sa John chapter 8. Okay? 32 to 34. Kami mga anak ng Diyos. Okay? Pero sinabi ni Jesus Christ in 34, hindi Diyos ang inyong ama. So yung pagkiklaim nila ay
base doon sa kanilang ah, sigasig at saka sarili, katwiran. Anak sila ni Abraham, and then sila po yung pinili ng Diyos na bayan. Kaya kami ay mga anak ng Diyos. Kaya marami mga simbahan, mga relihiyoso, okay, na tumatawag sa Diyos Ama. Okay, maaaring yung lahat ng mga iba-ibang mga relihiyon tumatawag din sa Diyos na Ama. Okay? Na sa Diyos na Diyos din nila. Pero sa katotohanan po, hindi po ang Diyos nila, kundi ang diablo pa din. Okay? So kanaintindihan po, kailan po naging ama natin ang Diyos? Nung sumampalataya po tayo doon sa pag-ibig ng Diyos, doon sa walang hanggang kapatawaran ng ating lahat ng mga kasalanan. Okay? Kaya sinabi sa Isaiah chapter 44, verse 22, aking pinaway na parang ulap ang mga pagsuway mo, na gaya ng ambon. At ang iyong kasamaan, na gaya ng ambon. Okay? Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Okay. Ibig sabihin, yung oras na yon, naunawan po natin na napatawad ng ang lahat nating mga kasalanan. So, tayo ay naging anak ng Diyos. Okay? Then, tayo po ay makasamba na sa Ama, makatawag na sa Ama. Okay? Ibig sabihin ng anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, or born again, mga pinanahanan din ng banal na Espiritu. Kaya, naipanganak ng Espiritu at katotohanan. Naintindihan po? Okay. Okay. Okay, dito po, so, sa 25, okay, dito po sa 25, ay nagpakilala yung Panginoong Hesus doon sa Samaritan woman. Okay, nagpakilala. So maraming mga tao sa panahon ng Panginoon ng kanyang pangangaral ng 3.5 years, maraming mga relihiyoso, bakit hindi po nagpakilala ang Panginoong Hesus doon sa kanila ng mukhaan? Bakit po? I-reject lang po nila. Okay? Pero dito sa babaeng ito, na walang nagawang kabutihan, nagpakilala ang Panginoon na siya po yung Mesias. In verse 25, sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesias, ang tinawag na Kristo. So itong babae na ito, ay nagkaroon na siya ng, naaalala na po niya yung kanyang spiritual na kalagayan. Sabi niya na naghintay sila. Okay? Darating ang Kristo, and then pagdating niya, ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. So, itong babae na ito ay, kahit ganun siya kasama, pero naghahanap siya ng, hinihintay po niya yung kanyang Mesiyas. Pero doon sa mga relihiyoso, hindi po sila naghintay ng Mesiyas. Okay? Kaya sa ating evangelism, hindi natin alam kung sino po talaga naghahanap, kaya wala po tayong pinipili. Okay? Ang Panginoong Hesus, alam naman niya. Pero tayo hindi. Kaya wala po tayong pinipili na pupuntahan. Okay? At ini-invite, ini-evangelize. Okay? So, 26, dito na po nagpakilala ang Panginoong Hesus sa kanya, ng mukhaan. Sinabi sa kanya ni Hesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. So, yung dito lang, bibihira kahit kay Pilato ang Panginoong Hesus, tinanong kung sino siya, hindi po siya umiimik. Pero dito, nagpakilala siya, ako nga. Okay, ako nga. So, bakit po yung babaeng ito ay hindi siya i-reject? Bukas ang puso, naghahanap ang kanyang puso ng Mesiyas. Okay? So, wala pong naligtas sa atin kung hindi po tayo talaga nagkaroon ng mababang puso at hinahanap po yung katotohanan. Kung meron pong nagsabi dito na nakatsamba lang. Nakatsamba lang ako. Inimbita kasi ako, napilit lang. Okay. Nakatsamba lang po ako. Wala pong ganun. Meron po talagang puso. Kung naligtas ka, may puso kang naghahanap ng katotohanan. Kaya nga,
Unang Timoteo chapter 2 verse 4, ang Diyos ay ang nagnanais ng lahat ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. So alam ng Diyos kung sino po yung naghahanap ng katotohanan. Okay? Kaya ako din po, so kahit nagkiklaim na po ako dahil galing po ako sa GIL, nagkiklaim po ako na ligtas na, born again na, okay? Pero nung tinanong ko po yung pastor, paano kung magkasala ako? Paano na yung kasalanan ko na magagawa? Sabi niya, ay bago ka matulog, Brad, para kung mag-rapture o bangungot ka man, ay pupunta ka sa langit. Alalahanin mo lahat ng kasalanan mo lang umaga hanggang maghapon. Hingi mo ng tawad bago ka matulog. Paano naman maalala yung mga kasalanan? Isip-isip ko, paano ko naman alalahanin yung mga kasalanan yan na hindi man natin alam kung ano na po, kahit 5 years old ka, 10 years old ka, 15 years old. Isa tanda ko na ito. Okay? So, nagkaroon na po ako ng grabing pagdududa sa kaligtasan ko. And then, ano ba talagang kaligtasan? Then, tinanong ko siya ulit, Pastor, halimbawa, makagawa ko ng kasalanan. Hindi ako nakahingi ng tawad. Mamatay ako. Sabi niya, diretsa, ang bilis ng sagot, ay di sa impyerno ka, Brad. Isip-isip ko man kung wala lang akong respeto doon sa pastor, sabihin ko rin, ikaw rin, kasi ikaw ang nagturo sa akin. So, nakita po ninyo, yung kasinungalingan. So, wala pong naligtas sa atin na hindi po talaga naghanap ng katotohanan. That time, talagang hinanap ko po yung, ano ba talagang kaligtasan? Bumili ako ng mga libro sa Christian bookstore. And then, puro basa-basa. Nabasa ko naman pa ulit-ulit yung Bible. Pero ano ba talagang katiyakan? Yung hawak mo talaga yung katiyakan na wala ng 50-50. Kapag tanungin kasi, ang pinakasiguradong sagot ay 50-50. Nasagot ko eh. So, kasi alam natin, gumagawa tayo ng kasalanan. Okay. Kaya, wala pa din, hindi ko matagpuan. Okay, marami na ako nabili mga anong libro. Okay, wala pa rin. So, yun lang pala. Naghintay lang pala ako ng 2008. Nakita ng Diyos yung puso ko. Tama po ba? Nakita ng Diyos ang puso ng Sarmitan woman na ito. Nakita din ang puso ng Panginoon ang puso mo. Bakit ka naligtas? Bakit po? Dahil nakita po ng Diyos na naghanap po talaga tayo ng katotohanan. Di ba? Marami pong mga nag-exit sa church. Okay? Lahat po ng church ay pabago-bago ng mukha. Pero meron na nanatili. Tama po ba? Pabago-bago mukha. Okay? Marami tayong mga church sa buong Pilipinas. Okay? Pero yung realidad po ay marami pong nag-exit. Okay? Ligtas ba talaga? Hindi tayo maka-judge, pero bakit hindi po sila nanatili sa church? Okay? Na-rapture na po sila. Hindi papuntang langit. Hindi na nalalaman kung saan na po sila, kaya na-rapture na. Okay? Iba po yung pagka-rapture nila. Okay. Nawala. Okay. Biglang naglaho. Hindi man lang nagpaalam, ang tagal natin nakasama. Hindi man lang nagpaalam, Pastor, bye-bye. O Sister, bye-bye. Wala man lang ganun, bigla lang naglaho. Okay. Maring hindi po talaga sila naligtas at naghahanap, kaya wala po silang naintindihan. Nakalagay po sa Bible, hindi po ibinigay ng Diyos yung Ebanghelyo doon sa baboy at saka sa aso. Bakit? Yung alahas, yung mahalagang bagay, halimbawa yung ginto, ibigay mo sa baboy, hindi nila kilala yun. Okay? Okay? Ngat-ngatin lang nila yun. Sa aso lalo na. So, yung mga unbeliever na hindi naghahanap, hindi po, lapastanganin lang nila. Tatawan lang po nila yung Ebanghelyo. Okay? Yung katotohanan. Okay? Wala po silang interest. Okay? Tama po ba? Okay. Kaya, yung naghahanap lang ang siyang makatagpo. Okay? Alam ng Diyos. Alam ng Diyos kung ang puso ni Cornelio, kaya pinadalhan siya na mangangaral. Sino po nang pinadala sa kanila, kay Cornelio? Naalala po ninyo? Si Apostol Pedro. Okay? Pinasundo niya
Pero si Cornelio, masipag sa kabanalan, naglilimos, masipag sa panalangin. So, sa relihiyoso lang, required na siya sa langit. Kaso, hindi niya alam yung katotohanan. Okay? Hindi niya alam yung katotohanan kung paano napatawad ang lahat niyang mga kasalanan. Kaya pinadala niya ng Diyos yung anghel para sunduin si Apostol Pedro doon sa Tel Aviv. Yung Jupa. Okay? Sa Jupa. Okay? So, sinundo po doon si Apostol Pedro. Okay? And then, pinuntahan po niya yon si Cornelio. Alam din po ng Panginoon kung doon sa Pilipos may isang Lydia na naghaharap ng katotohanan. Okay? Alam ng Panginoong Hesus, yung eunuko na galing sa Ethiopia na pumupunta sa Jerusalem. Tama po ba? Pinadalhan din po siya pinadala sa kanya si Filipi, kaya naligtas po siya. Okay? Narealize ko po yan. Alam ko po, meron pong nag-imbita lahat sa atin. Tama? Yung nag-imbita sa atin, lahat sa atin, yan po ang pinadala po sa atin para makaatin po talaga tayo ng Bible seminar at makita po natin yung katotohanan. Okay. At malaman po natin yung katotohanan. Kaya, yun pala. Yun pala ang sagot ng aking matagal ko nang hinanap. Okay. Akala ko ligtas na ako. Akala ko born again na ako. Akala ko matuwid na ako. Akala ko mabuting tao ako. Miserabling makasalanan pala. And then, ang Panginoong Hesus lang pala ang kasagutan, ang pagtubos ng kanyang banal na dugo. Yun lang pala. Pero bakit hindi ko alam? Walang tinuro. Hindi tinuro sa ating mga pastor, pari. Okay? Bakit po? Mga bulag nga sila eh. Okay? Kaso lang nakakatakot, hayaan mo ang bulag na umakay sa bulag. Kapwa sila, mahuhulog sa hukay. Yung hukay ay impyerno. Okay, dito po, gaano kasaya yung maligtas? Gaano kasaya yung babae, yung hinihintay niya Mesiyas ay mismo na nakausap niya? Ano po nangyari? 28. So, yung mahalagang bagay ng babae ay may mahalagang bagay na po sa kanya. Mas mahalaga kaysa tubig. Okay? Ang Panginoong Hesus naman ay mas mahalaga ang kaluluwa niya kaysa uhaw at saka sa gutom. Okay? At sa pagod. Hindi po nagpahinga ang Panginoong Hesus na matulog, kundi para ma-evangelize lang, maligtas yung isang kaluluwa na ito. Okay? Tanda po natin maigi, yung value ng isang kaluluwa ay higit sa buong universe. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng salita. Pero yung isang kaluluwa, tayong mga pupunta sa impyerno, bawat isa sa atin ay hindi po sa salita niya naligtas po tayo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo at kirot at sakit at pagdurusa. Okay? So, gaano po kahalaga ang isang kaluluwa. Then, yung gaano kahalaga po yung banga ng babae at saka yung tubig, na yung oras na yun ay kailangan niya. Pero dito, may ibang mahalaga na siya. 28, sabay-sabay po tayong babasa, 3-1. Kaya iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao, halika kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsasabi sa akin na lahat ng mga bagay na aking ginawa, ito na nga ang Kristo. So, hindi lang basta siyang gusto makasaksi, maging ang lahat ng mga tao na nasa bayan. Okay? So, ano po ang ginawa po niya? Iniwan po yung kanyang banga. Tama po ba? Iniwan yung kanyang banga. Okay? And then, yung mahalagang bagay, itong banga na ito, and then ang pag-igib niya ng tubig, iniwan po niya. Then, pumunta siya dahil doon sa bayan. Bumalik po siya sa bayan. Okay? And then,
Sabi niya, tingnan ninyo. Okay. Ito na kaya ang Kristo. Okay, so yung kagalakan, meron po tayong araw ng kagalakan. Tama po ba? Lahat po ng naligtas, meron pong araw ng kagalakan. Lahat po ng, meron po tayo lahat ng araw ng kaligtasan. At yun din po ang araw ng kaligtasan po natin. Hindi ko alam, kanya-kanya po tayong experience. Kasi experience nga po yung kaligtasan po. Noong nakatin po ako ng Bible seminar, and fourth session, hindi po ako nakatulog. Kasi 100% pupunta ako sa impyerno, nakakatakot yung impyerno, walang hanggan. Okay? Araw at gabi, nagmamakaawa. Okay? Dagat-dagat ang apoy. So pati yung dila ay hindi mapatakan ng tubig. Okay? Walang maawa. Hihingi ka ng awa, walang maawa. Then, paano kung babangutin ako? Kaya, takot ako matulog. Okay? Din doon ako sa labas, habang tulog yung pamilya ko, doon ako sa labas, nagluhod-luhod. Panginoon, ano ba talagang kaligtasan? Bakit bukas pa? Paano kung hanggang ngayon na lang ang buhay ko? So bukas pa daw ituro, ang tagal ng umaga. Hinantay ko yung umaga. Kaya pagka umaga, pasok ko sa trabaho. Pag-off natin, dali-dali ko po, inayos yung venue. Nagtaka po yung preacher, bakit ayos na lahat? May upuan na, may trapa na, kasi sa karsada lang po kami. Bahay lang po, and then sa karsada lang po yung mga upuan. Okay. Sa bahay lang, maliit na bahay, and then ang upo, ang mga umattend, doon lang sa karsada. Nagtaka po sila, bakit kaya kumplito na? May trapal na, may mga upuan na. Okay. Then inayos ko po kasi gusto ko pong malaman, ano ba talaga? Maligtas na ako, kailangan ko maligtas. Kaya, and then, upo agad ako doon sa unahan. Experience ko lang po ito, no? Hindi ko alam sa inyo. Kung umiiyak yung nag-imbita sa inyo. Umiiyak ka. Nagtatago pa rin kayo sa ilalim ng kama? Or ng madlak. Hindi ko alam. Hanggang napilit. Napilit kasi, kulit ka kasi. So, ganun po. Nung pagkaunawa ko po ng 2008, alas 9 po ng April 18. So, grabe po. Sabi ko yun pala, wala na akong kasalanan. Napatawad na pala. Bakit lagi akong humingi araw-araw ng tawad sa Diyos? Patawad mo, Panginoon. Kanina, naggalit na naman ako, nagmumura naman ako. Nagsisinungaling naman ako. Away na naman kami ng asawa ko. Patawad. So, nabayaran na pala ang lahat kong mga kasalanan. Kaya hindi ko lang alam. Walang nagturo. Kaya ang saya-saya ko, tumatalon-talon ako. Pumunta po ako sa, siyempre doon sa walang taong lugar. So, yung Summerfield pa, yung lugar po namin, ay kukunti pa lang ang tao doon. Kaya pwede pa ako magsigaw-sigaw. Okay? Pagsigaw-sigaw at talon-talon, yes! Bye-bye, impyerno! Okay. Pupunta na ako sa langit. Okay. Ganun, naligtas na ako. Ganun po. Sigaw-sigaw po talaga ako, talon-talon po talaga ako. Okay? So, yan po ang hindi ko mapigilan na maalala kong, hindi ko makalimutan na naalala kong pinakamasaya po ng araw ng aking buhay. Hindi yung nakapag-asawa ko, hindi po yung nagkaanak ako, kundi yung araw ng aking kaligtasan. Hindi ko alam sa inyo kung ano pong nangyari kung nakasimangot pa din. Katapos ng gospel session, nag-Bible seminar po ako sa Carissa Tanza. Susunod-sunod po yung aming Bible seminar kasi para sigurado po yung aming dalhin sa retreat center, hindi pa saway dito, kundi nakatapos sila ng Bible seminar. Okay? Hindi pa kalat-kalat dito. Okay. So, pagkatapos ng salvation, naituro yung salvation, fifth session, nakaganon lang sila. Ligtas na ba kayo? Opo. Sigurado? Opo. Ilan percent? 100% po. Ha? Ngayon lang ako nakakita, napupunta sa langit. Siguro kung bigyan ko ito ng 1,000, tuwang-tuwa ito ay. Pero yung naligtas, opo. Pero wala man lang saya sa kanilang mukha.
Sabi ko, ibang klase kayong pupunta sa langit Nakasimangot. Then nung fourth session, ibang klase din po. Nakangiti pa sila. Kasi akala nila yung topic ay nakakatawa, ay papuntang impyerno na yon. Okay. Sabi ko, ngayon lang ako nakakita din na papuntang impyerno na nakakangiti. Then nung sa kaligtasan ngayon lang din po ako nakakita na pupunta sa langit na nakasimangot. Okay. So, hindi po natin alam. Okay? Pero ang bawat naligtas ay naka-experience po talaga ng kagalakan. Kaya ito po nangyari. Kaya sa kanyang kagalakan ay pumunta po siya doon sa kanyang bayan, sa Samaritan, upang sabihin yung pagkakilala niya sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? So then, nakita po natin dito yung Panginoong Hesus ay kahit pagod siya, and then gutom siya, hindi siya kumain. Hindi rin siya uminom ng tubig. Okay? Hinintay po niya yung napakaraming taong galing sa Samaritan. Okay? Na hinintay po niya para mangaral po siya ng Ebanghelyo. Okay? So, ito po mahalagang pong verse. Tinanong po siya ng mga alagad. Okay. Guro, kumain ka na. Okay. Anong sinabi ng Panginoong Hesukristo? Sa 34, kasi nakita po ng mga alagad, hindi kumain kahit binigyan nila ng pagkain, hindi sila kumain, hindi kumain ang Panginoon. Kaya in 34, sinabi sa kanila ni Jesus, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So dito hindi nila maintindihan yung salitang ng Panginoon. Okay. So, inisip po nila, may nagdala kaya sa kanya ng pagkain? Okay. So, ang pagkain ko ay ang gawin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. So, pinakamahalaga sa Panginoon, yung isang kaluluwa kaysa gutom. Yung isang kaluluwa kaysa uhaw. Isang kaluluwa kaysa pagod. Okay? Pero minsan tayo, honest kapag pagod na tayo, saka na lang. Kapag uhaw tayo, nagugutom tayo, saka na pagkatapos ng kumain, puntahan ko yung kaibigan ko. Okay. Pagkatapos na, magpahinga muna ako, galing ako sa trabaho. Saka pupuntahan ko yung aking invited. Wala na. Okay? Na lumayas na, tumakas na. Naka-experience kayong ganon? Okay. So, kapag late po tayo or magpahuli, hindi na po natin sila maabutan. Okay? Kaya yung pinakamahalaga mahalaga ay yung kaluluwa. Okay? Diba? Sa Matthew chapter 16, verse 26, makamtan mo man ang buong sanlibutan, ngunit mawala man ang iyong buhay. Anong katumbas ng iyong buhay? Okay? Kahit makamtan yung buong sanlibutan, ngunit mawala man ang iyong buhay. Ibig sabihin, kung hindi ka ligtas, kahit mabili mo pang buong sanlibutan, wala pong pakinabang. Okay? Mapunta ka sa impyerno, hindi mo madala yung pera. Hindi mo madala yung bahay mo, kotse mo. Okay? Hindi, pinakamahalaga, maligtas ka. Okay? Ibig sabihin, pinakamahalaga ang value ng isang kaluluwa ay higit sa value ng buong mundo. Kaya napakahalaga yung ating sakripisyo sa isang kaluluwa. Huwag natin maliitin yung isa lang ang umaten, isa lang yung umaten ng Bible seminar. Naranasan po talaga natin. Ako po, sa tagal ko po yung nag-Bible seminar, so minsan walang naligtas. Yung pag may isang naligtas, sobrang tuwa ko na po. Ang sobra na pong tuwa, sobra na pong tagumpay sa sakripisyo ng mga kapatiran. Okay? Ang Panginoon doon po ay sobrang saya na may isang kaluluwa na maligtas. So, hindi po tayo malungkot. Okay? Na isa lang ang naligtas. Okay? Ang daming dinala sa summer retreat, 100. Pero ang bumalik,
Isa lang. Binabayaran nyo, no? Mahal kaya ng registration, ano? 500 ngayon, 500 na, hindi 450, nadagdagan na ng 50. Binayaran natin yun. Yung 100 kataong nabdala po namin, tinisa lang ang bumalik. So parang lugi naman tayo. Hindi po. Malaking gantimpala po yun. Malaking tagumpay po yun, yung isang kaluluwa. Hindi naman trabaho natin yung magligtas, kundi ang Panginoon yung magligtas. Ang trabaho lang po na natin ay magdala sa kanila. Okay? Meron na po tayong gantimpala doon. Okay. Meron kasi isang kapatiran, cell group leader po siya. Okay? Sabi niya, Pastor, parang hindi ako karapat-dapat na magiging leader. Wala mang nag-response. Marami ng pagod. Marami na tayong contribution para mag-Bible seminar. Wala man lang isang interesado. Sabi ko, brother, ito yung verse. Yung sakripisyo natin, malaking gantimpala. Sa Matthew chapter 10, verse 42, kahit isang basong tubig na naibigay mo, na sakripisyo mo sa sa maliit sa kapatid kung ito, hindi ka mawalan ng gantimpala. Yung sakripisyo, ang laki mo na. Ang laki mo ng sakripisyo. Ganun kalaki yung gantimpala mo. Okay? So, nagising siya. Okay, salamat, Pastor. Okay. So, kung alam mo, sa Dasma, grabe katigas. Napakaraming tao, pero grabing tigang po ang mga puso ng mga tao. 3 taon po ako dun, wala pong naligtas. Nasundan din po. So, yung pinalitan ko po, grabe po mga Bible seminar, mga magagaling na pastor, hinire na po namin, mga head pastor, pero wala pong maligtas. Naligtas. Okay? Then, nagsunod po sa akin, sumunod po sa akin, grabe pong mga Bible seminar, and then, may paisa-isang naligtas. Taon po yun. 5 years, 4 years, 5 years, ganun po. So, hindi po natin trabaho po yung pagliligtas sa kanila. Dalhin lang po natin sa Bible seminar. Okay, ipakita natin yung makita nila yung katotohanan. Nasa kanila po yung pag-response. Pero ang trabaho po natin, humayo lang po tayo. Okay? Then, ma-invite sila. Okay. Then, may gantimpala na po tayo doon. Malinaw po ba? Dito po, tinan po ninyo. So, yung, yung pinakamahalagang punto po, yung pagkakataon ay pinakamahalaga. And then, yung higit pa sa, before salvation, ang ating isip ay sa mundo lang na ito. Nangarap po tayo, nagsikap po tayo, masipag po tayo para umasinso. Ayaw na po natin maranasan ng ating mga anak yung naranasan po natin. Then, realidad naman po na gusto natin makabili ng lupa, bahay, sasakyan. Okay. Kaya nagsikap po tayo, nagtrabaho po tayo na maigi. Pero, kung ganun lang po ang buhay po natin, okay? Pinakakawawa naman po tayo na nag-claim na naligtas po tayo. Kasi hindi po natin yan madala. Okay? Kaya, ang mga alagad din po, nung unang mga alagad, noon sa Lucas chapter 4, so meron pong unang tinawag ng mga alagad po doon na nag-ayos ng lambat. Okay? Sila Juan, Santiago at Pedro. So maring hindi na naisip po nila, ito lang ba ang buhay? Mandagat, sa pamilya, mag-ayos ng lambat, maghagis ng lambat, gabi lumalaot, and then, ganun na lang po ba? Then, makakuha ng isda, minsan wala, minsan meron. Pero nung tinawag sila ni Jesus Christ, ano pong sinabi? Iniwan po nila yung lambat. Then sinabi ni Jesus Christ, gawin ko kayong mamalakayan ng tao. Mayroon pa palang mahalaga kaysa maghagis ng lambat doon sa dagat. Yung kaluluwa ng tao. Mayroon pa palang mahalaga sa trabaho, pangarap sa mundong ito kaysa
yung trabaho, kung ano mang trabaho natin, kung ano mang pangarap natin, may mahalaga pa po pala doon yung kaluluwa ng tao. Naintindihan po? Gawin ko kayong mamalakayan ng tao. So, sumunod po sila. Iniwan po nila yung lambat dahil mas may mahalaga pa po doon sa paghagis ng lambat o pagdagat, trabaho nila sa dagat. Okay? Pangarap nila, and then sa pamilya nila, masigit na mahalaga yung trabaho ng Panginoong Hesukristo. Okay? Yung magligtas ng kaluluwa. Okay. So dito, yung sa verse 35, sinabi ng Panginoon Hesukristo yung bukid. Hindi ba sinasabi ninyo, nakuhaan po ninyo? Nasundan po ninyo ako? Hindi ba sinasabi ninyo, may 4 na buwan pa at darating ang tag-ani? Ito po yung normal na pagtatanim at pag-aani ay may kapanahunan. Pero hindi na po dito tinutukoy yung mga palay o trigo, kundi mga tao, mga kaluluwa po. Ngunit sinasabi ko sa inyo, masdan ninyo ang inyong paligid, at inyong tingnan ang mga bukid na mapuputi na upang anihin. Okay. So, hindi na po ito tumutukoy doon sa mga trigo na pag-aani. Kasi may kapanahonan po yung pag-aani ng trigo. Pero, ang binanggit po ni Jesus Christ ng Panginoong Hesus ay yung mga kaluluwa. Kaya doon sa Matthew chapter 13 verse 44, na ang isang tao ay nakatagpo ng kayamanan sa isang bukid. Sa kanyang kagalakan ay tinabunan niya ito at then umuwi siya at ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian at bumalik siya at binili ang bukid na yon. So yung kayamanan na yon sa bukid na yon, so hindi yung taniman niya, kundi yung kayamanan na value ng kayamanan na yon. Yun po ang kaluluwa ng tao. Yung kaluluwa po natin. Okay, kaya nakita po natin gaano kahalaga ang kaluluwa ng tao sa Diyos. Kaya ang Panginoong Hesus, ang siyang nagdusa, ibinigay ng Diyos sa sanlibutan upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ibinigay ay siya po yung mamatay sa ating mga kasalanan. Okay? Kaya yung bukid, ay yung pong mga kaluluwa ng mga tao, na tingnan ninyo, masdan ninyo. Ibig sabihin, tingnan ninyo. Maraming kaluluwa. Pupunta sa impyerno. Okay? Tingnan ninyo. Mari ang mga pamilya po ninyo, sinabihan po ng Diyos, sinabihan na po tayo ng Diyos. Tingnan po ninyo yung pamilya mo. Kung hindi po ligtas, yun po at tingnan mo. Yung papa mo, yung nanay mo, yung anak mo, yung kamag-anak mo sa probinsya, tingnan ninyo. Baka mahuli kasi ang lahat. Kasi hindi, may kapanahonan yung pag-ani, pero yung ngayon ay anihan na. Tingnan ninyo. Emergency po yung paglililigtas ng kaluluwa. Meron pong akong experience na isa pong church sa Visayas, nagtanong po sila sinong Cebuanong pastor. Si Pastor John Cebuano po siya. Kaya binilhan agad ko ng ticket. Ako ng ticket. Okay, mahal po yung ticket aeroplano, ano? Pero gumasto po talaga yung pamilyang ito, member ng church po natin, dahil yung kanilang tatay ay naghihingalo. May sakit daw. Hindi ko alam pa. May sakit daw. Kailangan po nilang maligtas. Kailangan maligtas muna yung tatay nila bago mamatay. Okay, so sabi ng pastor sa Dumaguete, okay, punta ka dito, and then may ticket ka na, pinadala yung ticket, and then pumunta ako dun. Then, takbo kami, mga 1 oras doon sa lugar. Pagdating ko doon, sabi ko, sinong Bible seminar po natin? Itinuro, pagpasok ko sa bahay, yung tatay nila, na nakahiga na po. Tapos, ang hininga niya, ganito na po.
Sabi ko, aba, baka, hindi naman ako taga Balsamo. Wala bang St. Peter dito? Bakit ako pang pinapapunta dito? Wala din akong tip measure para sukatan ito. Pagpagawain ako ng kabaong dito. Sumunod lang ako dahil missionary po yung nagpapapunta sa akin doon. Sabi ko, 5 days yung Bible seminar. Buhay pa kaya yan? Ay, totoo po talaga, parang sabi ko, ano bang naisip ng pamilyang ito? Yung member na ito, na ngayon pa sila kumilos. Ngayon pa nila pinahalagahan yung kaluluwa ng kanilang tatay. So, dahil hindi daw makaintindi ng English or Tagalog, Cebuano lang daw, kaya ako ang pinapapunta doon. Pero, grabe man, ganun ang kalagayan, dapat noon pa. Nung malakas pa, tama po ba? Naku, dadali pong sit up agad. Naku, 5 araw, tapos ganun ang hininga. Sit up agad, and then, nanalangin agad ako, opening prayer agad. Naku, ang lakas ng hininga niya, marinig ko po talaga. Sabi ko, nalangin ako, Panginoon, hindi pa natapos yung panalangin ko sa first session, ha? Hindi pa natapos yung panalangin ko sa first session. Huminto na. Sabi ko, Amen. Nag-iyakan na sila. Di nag-amen na rin ako. Patay na. Sabi ko, uwian na tayo. Ligpit na mga gamit. Ano nang gagawin nito? Patay na yan So, ano po ang pagkakamali nila? So, nung malakas pa sana, ganun din po sa ating mga pamilya. So, umuwi po ako ng luhaan na nagsasayin sila ng pera. So, nalungkot din po ako dahil yung pagkakamali nila ng kapatiran ay mali-mali po yung kanilang ginawa nung malakas pa. So, kung malakas pa po yung ating mga pamilya, hindi pa ligtas, kung mayroon pa, kailan po tayo kikilos? Mahuli na ang lahat. Okay? Nahuli po ang lahat. Saka sila nag-iyakan. Noon pa sana. Yun nga Noon pa sana. Bakit ngayon mo pa ako pinapapunta dito? Okay? So, ganun po. Yung oras, isang kaluluwa, mahalaga po. Yung pagmasdan po natin, yung mga kapitbahay natin, sila po yung hindi ligtas, pupunta sa impyerno. Yung mga pamilya natin, kung pupunta tayo dito po, hindi matao ang lugar, doon sa bayan, maraming tao na. Sila po yung mga tao na kailangan ng anihin. Okay? And then yung malinaw na gantimpala, dito sa 36, sabay-sabay po tayo, hanggang 37. Ang umani ay, 1, 2, 3. Ang umani ay tumanggap ng upa at nagtipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan, upang ang naghahasik at ang umaani ay magkakasamang maggalak. 37, sapagkat dito totoo ang kasabihan, isa ang naghasik at iba ang umaani. Okay? Then sa verse 38, kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpaguran. Iba ang napagod at kayo ang pumasok sa kanilang pinagpaguran. So ang ating Panginoon ang namatay sa cross para maligtas po tayo. Kaya ang Panginoon ang unang ihasik. Tayo taga-ani na lang. Okay? So, yung umani at saka naghasik at saka yung umaani ay parehong nagagalak. Bawat kaluluwa po na maligtas, una ang Panginoon ay nagagalak. Ang kalangitan ay nagagalak. Okay? Diba? Doon sa Luke chapter 15 na nandoon po yung mga parables sa pagsisisi. So doon sa tupa na naligaw, iniwan po ng pastol yung 99 at hinanap po yung isang kaluluwa. Isang tupa, at nung natagpuan na, hindi po yung kinaladkad niya, ikaw pagala-gala ka.
kundi pinasaan po sa kanyang balikat. And then, tinawag niya ang mga kapitbahay, makipagsaya kayo sa akin sapagkat yung isang tupang nawala ngayon ay natagpuan na. Okay? Kaya, gaano kagalak ang Panginoon sa isang tao na maligtas, nagsisi at maligtas, isang kaluluwa. Naintindihan po? Kaya, yung kagalakan natin at kagalakan ng Panginoon, then yung gantimpala, okay? Sapagkat yung upa, ibig sabihin, ang Diyos ay hindi lang niligtas po tayo, kundi ayon sa ating mga gawa, okay? Sa ating sakripisyo. Dahil kung wala pong sakripisyo, ang kaligtasan ay sa pamagitan ng sakripisyo ng Panginoong Hesus. Wala pong maligtas kung wala pong magsasakripisyo. Ang tanong, sino ang magsasakripisyo? Pumunta sa mga kaluluwang hindi ligtas. Sino ang magbahay-bahay? Kaya, grabe po sakripisyo, luha, lalo na kung nakasama po kayo sa mga mission, grabe po, walang minsan gutom, uhaw, okay? And then, lumuluha po tayo lalo na kung ang ating mga pamilya ay matigas ang puso. Okay? Umiyak po tayo. Sinabi po ng Biblia, sa langit po ay sinabi po ng Revelation chapter 21 verse 4, napapahirin ko ang kanilang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang pagtangis, kirot, dalamhati. Wala na. Ibig sabihin, lumuluha po tayo. Kung hindi po tayo lumuluha, i-check po natin yung ating puso. Okay? Lahat ng mga naligtas ay lumuluha. Sinabi po ni Pablo, doon sa Roman chapter 9 verse 2, walang tigil na kalungkutan at kirot sa aking puso. Dahil ang kanyang mga kababayan ay mapapahamak. Okay? Dahil sa kanyang mga kababayan, yung mga Israelita. Sabi niya, walang tigil na kalungkutan at kirot sa kanyang puso. Ganun po yung puso ni Pablo. Okay? So, ganun din po ang puso po natin. Okay? Kaya yung pagliligtas ng isang kaluluwa, pinakagawain po natin, pinakamahalaga higit sa ating trabaho. Okay? Sa ating meron tayong pangarap pa. Kung nangarap pa po tayo ng umasinso, yumaman, ay tsitsik po niyo ang puso po ninyo. Kasi hindi na po tayo aabot doon. Dahil nandyan na po yung palala po yung digmaan na po ng Europe. Baka babalik na po talaga ang Panginoon. Ang lahat ng mga tanda ay matagal na po nating nakita. Then yung katuparan ng Gog at Magog war, so yung Iran, Persia yan, siya po yung magsisimula ng yung Gog, yung Magog, yan po ang Russia. Sila po nagsimula, natupad po. Then, ang gigira sa Israel ay yung Persia, Iran, kasama yung mga Arab country. Okay? Mga kaalyado. And then, lumala ngayon. Lumala. Then, yung Asia din lumala. Yung China, Pilipinas, Japan, India, Taiwan, lumala na po. Okay? So, kung mag-ipon, ang isip pa po natin ay nandun pa po sa makamundo pa din, ay sayang po yan. Parang nag-iipon po tayo ng abo. Sinabi ng 2 Peter chapter 3, na gawing abo ng Diyos lahat, verse 10, ang lahat ng bagay. So, nakakita na kayo ng mga tao nag-iipon ng abo. Abo, iniipon, din nilagay sa pinakamagandang lagayan. Nakakita na po kayo? Kung makakita kayo ng gano'n, ano po ang sabihin po ninyo sa tao na yon? Mayroon gano'n na. Tao ba? Anong ginagawa mo? Abo yan, bakit mo? Hindi nilagay mo sa pinakamagandang lagayan. Sa gano'n po, sinabi po sa 1 Peter chapter 2 Peter chapter 1 verse 9, na kung ang makamundo lang talaga ang ating naisip, tayo mga bulag. At ang paningin natin nasa malapit. Hindi tayo nakakita sa malayo. Hindi natin nakita yung gantimpala, hindi natin nakikita yung langit.
Okay? Hindi natin nakikita yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, kundi yung makamundo lang. Sana hiwag po. Sana po wala po sa ating ganun. Okay? Kaya, ano pong result? Kailangan hindi kasi ako lumampas kasi mabawasan yung aking ulam. Kaya dito po tayo sa 39 hanggang 42. Basahin po natin sabay-sabay. At marami mga Samaritano sa lungsod na iyon ang sumampalataya sa kanya. Dahil sa sinabi ng babae na ng patotoo, sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Kaya't nang dumating sa kanya ang mga Samaritano, nakiusap sila sa kanya na mananatili sa kanila. At siya ay nananatili roon ng 2 araw. At marami ang sumampalatay sa kanya dahil sa kanyang salita. Verse 42, sabay-sabay po tayo. 3-1. Sinabi nila sa babae, ngayon sumampalatay kami, hindi dahil sa inyong sinabi, sapagat kami mismo ay nakarinig at nalaman namin ito nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ilan po ang result? Marami. Okay. Maraming naligtas. So, hindi po natin alam yung ini-evangelist po natin ay Samaritan woman po ba yan? O, si Lydia po ba yan? Na gagamitin ng Diyos para sa marami pong maligtas. Halimbawa, yung naligtas po ako. So, pamilya pa lang namin, church na. Okay, may 7 po kaming kapatid, akong kapatid. So, church na. Kaya yung Cavite po church ang hindi po na dumaan sa mission branch. Diretso church po, 4 na buwan lang. Bakit? Pamilya pa lang namin. Pamilya ko pa lang, 7 kapatid. Sabi ko, sa mga kapatid, marami pang anak. May mga anak. Sabi ko, sige pa, mag-anak pa kayo ng mag-anak. Para marami. So, normal po yon na maligtas po sila dahil tayo po ay hindi po natin matiis na ibahagi po yung kaligtasan. Tama po ba? Marami pong mga naligtas sa isang kaluluwa lang. Lahat ng mga churches natin, isa muna ang naligtas, and then pamilya, and then naging church. Naintindihan po? Ang Tanawan Church naman may isang naligtas dito. And then may isang pamilya. And then ganito na. Naintindihan po? Wala pong diretso dami agad. Wala pong ganon. Kundi may isang munang naligtas. And then nagpunta sa probinsya. Then naligtas pareho. Ito po yung normal. Yung ginawa ng babaeng Samaritan woman, kaya malapit na po yung ating summer retreat. Kaya sikapin po na yung pagkakataon na itong pagkakataon na ito, na summer retreat, ito na pong pagkakataon nila, ng pamilya mo, ng anak mo, ng tatay mo, kamag-anak mo, na madala po sila sa kaligtasan. Kapag mapalampas na po, ang kasunod po noon, hindi natin alam kung anong mangyari sa kanila. Mamatay sila. Okay? And then, mahuli ang lahat. Okay? Naintindihan po? Kaya ang pinakamahalaga, higit sa lahat ng bagay ay isang kaluluwa. Isa ng kaluluwa. Na higit na value, ang value ay higit sa universe. Okay? Kaya mga kapag ligtas lang ng isang kaluluwa, ay yun po ang pinakamahalaga, trabaho po natin. Kaya isinugo po tayo. Isinugo po tayo. Sinugo po yung mga alagad, namatay na po sila. Okay? Isinugo din po yung mga ligtas. Okay, ayon sa survey ay 60 million ang naging martyr para hanggang makarating sa atin yung kaligtasan. Paano naman tayo? So, pwede po ba na sa bahay lang tayo, kontento na tayo, so magbigay ng pira, magbigay ng contribution, okay? Hindi po. Gamitin po natin yung katawan natin, puntahan po natin mismo yung mga kaluluwa na yun. Naghihintay po sila. Naintindihan po? Okay? Sa isang kaluluwa lang, hindi natin alam, yun ay gagamitin ng Diyos, magiging evangelista. Okay? Or makahikayat ng mas maraming kaluluwa. So, isang kaluluwa na ligtas mo, and then yung kaluluwa sa sakripisyo mo, yung kaluluwa naman na isa na yon ay marami pala itong pamilya. And then, may pusong humayo para sa maraming maligtas. Kaya magkaroon ng maraming pagliligtas. Naintindihan po?
Kaya yan po ang nangyari na realidad sa ating church. Okay, so nakuha po ninyo ang ating punto. So sideline na lang po yung ating trabaho ngayon. Sideline na lang po. Pero ang pinakatrabaho po natin na dapat natin tapusin, yung trabaho ng pagliligtas. Manalangin na po tayo. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na una sa biyaya po ninyo, sa kaligtasan po namin. Ngunit ang kaligtasan po na ito, kung ito itatahimik lang po namin, malaki pong kasalanan na mananagot po kami sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Tatayo po kami sa Panginoon upang isulit ang lahat ng aming nagawa. At ayon sa aming nagawa, ay tatanggap po kami ng kabayaran. Maaaring kahihiyan kung talagang naligtas po kami at maging tamad po kami, ay kahihiyan po ang matanggap po namin at ang ayon sa aming mga gawa, sakripisyo, pagdurusa din para maligtas ang isang kaluluwa ay naghanda po ang Panginoon ng dakilang gantimpala. Ayon sa inyong salita, ang sino mang nagbabalik ng marami sa katwiran ng Diyos ay katulad ng bituin sa langit na magningning magpakailanman. Tulungan mo po ang bawat churches at ang Tanawan Church. Napahalagahan naman kanila ang bawat kaluluwa. Isang kaluluwa, maraming sakripisyo at maraming pagod, kagaya ng Panginoong Hesus na sa uhaw, gutom, pagod, mas mahalaga pa rin ang isang kaluluwa na maligtas. Salamat Panginoon sa pagkakataon na nakasama ko ang Tanawan Church at muli ay sama-sama kami sa darating na summer retreat. Salamat Panginoon sa iyo po namin pinagkatiwala ang nalalabi po namin panahon na makapagligtas pa ng kaluluwa. Sa pangalan po ng Panginoong Hesus namin tagapagligtas. Amen.